Madalas siyang magsuot ng maskara, at sumasali sa iba't ibang paligsahan ng labanan. Sa ring, mabilis at maliksi siya. Ang bilis ng kanyang suntok ay parang anino, tahimik at mabilis. Lahat ng kalaban niya ay nabubuwal sa harap ng kanyang mga kamao. Mabilis na naging alamat ang kanyang pangalan. Sa mundo ng labanan, tinatawag siya ng mga tao na hari ng Phantom Fist. Sa final ng King of the Ring Championship ngayong taon, ang hari ng Phantom Fist, ang kampiyon. 10 piso sa 1 minuto. Ang aming human sandbag ay pwedeng umiwas lang sa loob ng ring na ito. Nakakatulong ito para mailabas ang galit mo at makapag-ehersisyo ka pa. Ma, gusto kong lumaban. Anak, huwag mong masyadong seryosohin. Tapos na ang 1 minuto. Sir, 1 minuto na kayong nakikipaglaban. Ako naman. Ano sa tingin mo? Sabi ko sa'yo, may potential ang martial arts panandang pandagdag street performance. Di ba? May potential nga talaga. Ito ang unang kita mo, mula nang makalaya sa bilangguan. Mula ngayon, Di ba yan ang cellmate mong sigunan? Pagkatapos makalaya sa bilangguan, nag-street perform na lang siya dito. Nakalaya sa bilangguan. Nakakulong pala tong lalaking to. nagkakamali ka ba ng tao? Paano kami magkakamali? Katabi ko siya ng selda. Magkasama kaming kumain, natulog, at nag-curve. Umalis na tayo. Lumayo tayo sa mga taong katulad niya. Umalis na tayo, umalis na tayo. Ano nang interesting sa isang taong katulad niya? Huwag kang maghanap ng gulo. Tulong! Tulong! Lumayas ka! Kapag mas malakas ang iyong sigaw, lalo akong nasasabi. Tulong! Bitawan mo siya! Sige, sige, sige. Ayos ka lang ba? Miss, huwag kang makialam. Pumatay. Gunan, alam kong magaling ka. Sa galing mo, bakit ka nagpapasikat dito sa kalye? Bakit hindi ka nalang pumunta sa club ko at magbantay doon para sa akin? Ang tagal na niyang hindi nakakalaban. Sa ring, magbabantay, kaya-kaya niya. Sa tingin ko, mas bagay siyang maging hostess sa barko. Wala naman siyang dating hostess. May o-order ba sa kanya? Hindi mo naiintindihan ang negosyo, no? Papagsamahin ko siya bilang hostess at manlalaban. Ibig sabihin, kung few at hostess, magugustuhan talaga yan ng mga manyakis. Magandang ideya yan. Kung fu at hostess, may potensyal ito. Gusto ko lang magboxing. Boxing. Boxing ang tawag mo dito. Pamamalimos ito, di ba? Nanan, tara na. Magpatuloy tayo sa ibang lugar. Kian. Sa tingin ko, hindi pa rin ako bagay para dito. Sa tingin mo nakakahiya? May naisip ako, gawin natin ang kung fu at yoga. Kung fu at yoga. Tama. Kung fu at yoga. Talagang may potential yan. O kaya naman, kung fu at soccer. Kung fu at soccer. Talagang may potential. Kian. Gusto ko pa ring magboxing sa ring. Pero, habang buhay ka ng pinagbawalan, ang tagal mo nang nakalaya sa bilangguan. Wala ka pang kinikita. Ang tagal mong nakakulong. Kalawangin na siguro ang mga buto mo. Tingnan mo ang sarili mo. Walang lakas ang mga suntok mo. Paano ka makikipaglaban? CJ, tigilan mo na iyang pagsasanay. Kung ayaw mong maging human punching bag sa hinaharap. Susuportahan kita. Hindi. Kailangan ko pa ring hanapin si Master Yi. Baka may paraan siya para makabalik ako sa ring. Master Yi. Master, kahit na may utang tayo at hindi na ito maaaring patagilan. Kahit anong mangyari, hindi ka pwedeng sumali sa mga underground fight. So, yung perang inutang mo sa akin, kailan mo babayaran?
Kanina ko pa sana. Ikukwento sa'yo ito. Bakit ka pa personal na pumunta? Kung hindi ako pupunta, makatatakas ka na naman, tol, at malulugi ako ng malaki. Kung makakalaban ka ng isang beses, yung utang mo sa akin ay mababayaran na. Ano sa tingin mo? Tigil na sa biro. Sa kondisyon ng binti ko, kung makipaglaban ako, ay parang pagpapakamatay. Wisit. Dati kang boxing king, naging coach ka pa nga ng Phantom. Tiyak na may taya sa'yo na mananalo. Basta't umakyat ka lang sa ring, kikita ako, at yung utang mo sa akin ay mababayaran na. CJ, yung perang inutang ko sa'yo, tiyak na makakahanap ako ng paraan para mabayaran ka. Tungkol naman sa paglalaban, huwag muna natin pag-usapan yan. Umalis ka na. Walang utang na loob. Kung ayaw mong makipaglaban, sa loob ng 3 araw, bayaran mo ng buo ang pera. Para hindi ka makatakas, kailangan kong pilayin din ang isa mong binti. King, Tigil. Guro, boss, hindi naman alam ng batang yon ang ginagawa niya. Boss, huwag mo naman siyang sisihin. Lahat, atake. May pinatay. Ang Tiger Fist ko, ang Eagle Fist ko, ang Mantis Fist ko, ang Snake Fist ko, ako'y tatalo na. anong talo? Tumayo ka. Ikaw ay Guru Python. Magkano ang utang nila sa'yo? Ganito karami. Sukli mo na yan, tera na. Opo. Binibini, narinig kong marunong kang lumaban. Paano kung magkasundo tayo? Makalipas ang 3 araw, may laban sa ilalim ng lupa. Isang laban lang ang kailangan mong salihan. At bibigyan kita ng malaking halaga. Ano sa tingin mo? Huwag kang mag-alala. Ako, siguro Python, pinahahalagahan ko ang katapatan at tiwala higit sa lahat. Hindi kita lolokohin. Guru Python. Paano malalaman ng isang binibini kung paano lumaban? Mga pangunahing kaalaman lang ang natutunan niya. Kaunti lang. Binibini, pagkatapos mong pag-isipan. Nasa kanya ang WeChat ID ko. Pakontaktan mo ako sa kanya. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Guro, bakit hindi mo hayaan? Si Xiao Nan ang lumaban sa labang ito, 5 taon na. Lahat ng manlalaban mula sa gym natin ay tumakas na. Lubog tayo sa utang. Kung lalaban si Xiao Nan sa labang ito, sa tingin ko baka manalo siya. Sobrang laki na ng utang natin. Hindi naman magkakaiba ang ilang libong dolyar. Guro, $1,000,000 yun. Magkano? 1,000,000. $1,000,000. Ayokong lumaban si Xiaonan. Sa labang ito, ayokong sundan niya ang landas ko. 10 taon na ang nakalipas. Nang lumaban ako sa championship bout, napanalunan ko na ang titulo. Pagkatapos, parami ang mga tao na nag-utos sa akin na lumaban hanggang sa isang pagkakataon para sa isang malaking appearance fee. Sumali ako sa isang laban sa ilalim ng lupa. May pamukpok pala siya sa loob ng kanyang guwantes. Nakakadiri. Walang patakaran sa mga laban sa ilalim ng lupa. Kahit na isang hari ng boxing, ay kailangang lumaban ng parang henyo doon. Xiaonan, umalis ka na. Nanan. Hindi. Guro. Gusto kong lumaban. Sabi mo, ang isang manlalaban ay dapat may pusong hindi matatalo. Kapag may pusong hindi matatalo ang kanilang mga kamao. CJ, naalala mo pa ang sinabi sa iyo ng iyong guro noon. Pero, 5 taon ka nang nakakulong, malamang kalawangin na ang mga buto mo ngayon, di ba? 5 taon ka na sa bilangguan, dapat kalawangin na ang mga buto mo ngayon. Paano ka na makikipaglaban ngayon? Hoy, Halika rito, patingin niya kung anong kaya mo. Kaya mo pa ba? Isang suntok. Basagin mo ang bote, durugin mo. Guro, ang pagbasag ng bote, napakadali yan. Siyempre, madali lang ang pagdurog ng bote, kahit ikaw kaya. Totoo. Ang kondisyon ko, hindi dapat mahulog ang bote. Durugin mo ito habang nasa hangin. Kung gayon, gaano kabilis dapat ang suntok? Dapat napakabilis.
Kaya yan ang Phantom Fist King noong mga panahong iyon. Pero si Gunan na yon, baka hindi. Nene, hindi mo man lang nahawakan. Paano ka makikipaglaban? Guro, huwag kang babawi sa sinabi mo. Nangako kang isasama mo ako para lumaban. Sa mga laban sa ilalim ng lupa. Tara na. Guro, Tigil na. Ang ganda ng laban. hoy, ikaw, ipakilala kita, ang boss dito, Tiger Lord. Kilalanin mo siya. Kumusta, Tiger Lord? Matagal na kaming magkakilala. Dito lumaban si Kinye 10 taon na ang nakalipas. Sa lugar ko, kapatid na yung isa mong paa. Ayaw mo rin ba nito? Gusto mo pa ng laban? Kasalanan ko noon. Bata pa ako, at tanga. Hindi ako lalaban ngayon. Siya ang lalaban. Guru Mang, gusto mo talagang magpadala ng pera sa akin, sa pamamagitan ng pagpalaban ng babae. May bayad ba para makapasok? Pahiramin kita. Mabuti. Salamat, Teacher Lord. Ikaw. Nanan. Aking munting ligaw na pusa. Gusto ko siyang ipaglaban sa Kill the Bull. Ayokong makita ang munting babaeng ito na lumabas dito ng buhay. Ayos. Maglakas loob kang tumakas kasama ang babaeng gusto ko, at sisiguraduhin kong si Dasinyo ang magpapasarap sa kanya. Ang susunod na laban ay Dasinyo laban kay Gunan. Anong klaseng biro ito? Babae si Nanan. Paano siya makakalaban ng mga lalaki? Anong ginagawa mo? Munting babae, ito ay ilalim ng lupa na boxing ring. Kapag tumapak ka na sa pintuang ito, ang buhay at kamatayan ay nasa kapalaran na. Kung gusto mong magkagulo dito, dapat tingnan mo muna kung matigas ba ang ulo mo. Hindi, Panginoong Teacher. Bata lang yan, hindi pa alam ang mga bagay-bagay. Huwag kang magpapatulad sa kanya. Ginoong Ye. Ito ay ilalim ng lupa na boxing ring. Ito ay black boxing, walang patakaran. Dasinyo laban kay Gunan. Kung manalo ang lalaki, 10 laban sa isa. Kung manalo ang babae, 1 laban sa 10. Magsimula na ang pagtaya. Tataya rin ako. Paano naging babae? Kahit na leon ang babae ang lumabas, hindi pa rin matatalo si Dasinyu. Paano ako kikita dito? Tatayaan ko lahat. Tatayaan ko lahat. Sa Dasinyo na lang lahat ang taya ko. Nanan, kaya mo yan. Kaya mo yan. Ang ganda ng katawan. Sayang, kung hindi lang dahil sa premyo, siguradong una kitang lalaruin bago patayin. Ang iyong karayom sa pagbuburda, hindi ako interesado. Ano bang sinasabi mo, Miss? Panoorin mong tapusin kita. Mukhang may palabas tayo. Ito ang bagong kuha ko. Minsan, gamit lang ang kanyang mga kamao. Pinatay niya ang isang ligaw na toro. Kaya binigyan siya ng palayaw sa ilalim ng lupa. Bull Killer. Ikaw na henyo, ang babasag-basag mo. Kahit dumating si Phantom, talagang imposible na matalo niya si Bull Killer. Hindi pa kaya nitong hindi kilalang babae. Hindi rin kaya ni Phantom. Dahil lahat ng manlalaban ay nagsasanay ng mga pamamaraan ng labanan. Pero si Bull Killer ay nagsasanay ng ipinagbabawal na mga galaw. Ipinagbabawal ng mga galaw. Lahat ng martial artist ay natututo ng iba't ibang pamamaraan ng labanan. Boxing, sanda, jiu-jitsu, Brazilian jiu-jitsu, Muay Thai, at iba pa at marami pang iba. Lahat ito ay may kani-kanilang mga bawal na karaniwan nating tinatawag na paglabag sa ring. Ibig mong sabihin, pag-apak sa paa, suntok sa siko, pagsuntok sa sentido, mga ganoong galaw. At pagdukot sa mata, sipain ang sining, suntok sa likod ng ulo. At si Bull Killer ay nagsasanay lang ng ipinagbabawal ng mga galaw.
Gaano man kalakas si Gunan, hindi pa siya nakalaban ng isang taong gumagamit lang ng ipinagbabawal na mga galaw. Sa laban na ito, malamang matatalo siya. Ginoong Mang, dahil dinala mo siya, paano kung taasan natin ang pusta? Hayaan nating ang dalawang ito ay pumirma ng kontratang kamatayan. Kung may mamatay, ang premyo ay 10 beses. Ano sa tingin mo? Sige, dahil nasa mod si Ginoong Ho. Pagbigyan na kita. Tatayan ko ng 10 milyon. Postahan ko ang babaeng ito. Ay mamamatay. Boss Mang, ikaw pa ang nagdala sa kanya, tapos ikaw pa ang tumaya na mamamatay siya. Boss Ho, akala mo ba, hindi ko alam ang mga kalokohan mo? Akala mo ba talaga, na naniniwala ako na mananalo itong dalagita? Matanda. Niloko mo kami. Isang babae, ang makikipaglaban sa lalaki at aasahang mananalo. Akala mo ba talaga hanggang ganoon ako katanga? Binigyan kita ng pera. Iyon ay para bilhin ang buhay ninyo. Ikaw. Ayon sa mga patakaran ng ring, lumagda sa kontratang buhay patay, wala ka ng kontrol sa buhay o kamatayan. Binibini, mag-isip kang mabuti. Kapag napirmahan na ang kontratang buhay patay, walang pinipiling kasarian. Hanggang kamatayan na yan. Nanan. Huwag mong pipirmahan. Ang taong ito ay gumagamit ng lahat ng mga galaw na labag sa patakaran ng ring. Sarili mo lang ang iniintindi mo. Para sa iyo, instrumento lang kami para kumita ka. Nanan, huwag na tayong lumaban. Umalis na tayo. Sa lugar ko, hindi ka basta-basta makakapasok at aalis. Hoy, hoy, hoy. CJ, pigilan na ang gulo. Master Yi, pinag-away ng mga taong ito ang lalaki at babae. At ginamit pa ang lahat ng ipinagbabawal na galaw. Ngayon, gusto pa nilang pumirma ng kontratang buhay patay. Malinaw na sinusubukan nilang kunin ang buhay ni Nanan. Mahal na Miss Jiang, ito ay underground fight club. Walang patakaran, walang pinipiling kasarian, mananalo at talo lang. Gunan, dahil tinanggap mo ang hamong patayin ng toro, hindi ka na pwedeng umatras sa kalagitnaan. Iyon ang patakaran. Kian, hindi. Pumapayag akong pumirma sa kontratang buhay patay. Nanan. Wala lang. Nababaliw ba ang babaeng ito? Kontratang kamatayan ang pinirmahan niya. Matatapos lang yun kapag isa sa kanila ang namatay. Ang mga ipinagbabawal na galaw ni Dasiniu, bawat isa ay nakamamatay. Babae siya. Ang pag-akyat doon ay pagpapakamatay lang, di ba? Mga parasito at henyo na hindi alam ang sariling kakayahan. Ang mapatay ni Dasinyu ay karapat-dapat lang. Anyway, lahat ng pera ko ay pusta kay Dasinyu. Ang natalo ko noon, ibabalik ko lahat. Ang mga babae napapagod lang sa paglalaba o pag-aalaga ng bata sa bahay, tapos maglalaban pa sa boxing, makikipagkumpetensya sa mga lalaki sa boxing. Hindi karapat-dapat manalo ang mga babae. Sa mata ng mga lalaki, ang mga babae ay laging mas mababa sa kanila. Ang mga lalaki ang kayang magtiis ng hirap. Ang mga lalaki ang kumikita para buhayin ang pamilya. Bakit ang mga babae ang mahihina? Mga parasito na mabubuhay lang. Sa pag-asa sa mga lalaki, magandang katawan, napakaganda. Laruan ng mga lalaki para mailabas ang kanilang pagnanasa. Ang pagkiling sa puso ng mga lalaki ay isang bundok, pero ako ang wawasak nito. Nanan. Hindi, ang babaeng ito. Talagang natalo si Dasiniu. Nagpapanggap lang yan, di ba? Inilagay ko lahat ng pera mula sa pagbenta ng bahay ko. Kay Dasinyu, ikaw. Huwag kang matalo. Nagpautang ako ng mataas ang interes para tumaya kay Dasinyu. Kung matalo siya, magpapatiwakal na lang ang buong pamilya ko. Nagsisimula pa lang ang tunay na palabas. Babae ka, paano ka nagkaganoon kalakas? Gumamit ka ng droga. Mga henyo tulad mo lang ang umaasa sa droga. Akala mo talaga matatalo mo ako? Hinila niya ang buhok ni Nanan. Napakabastos. Nako, ang likod ng ulo, ang pinakamahina kapag tinamaan. Nang ahas kang kumaget? Ano na problema sa pagkagat sa'yo? Hindi mo ba sinabi, ang mga laban sa ilalim ng lupa ay walang patakaran? Gusto kitang kagatin, pero ngayon, wawasakin kita ng tuluyan. Kung magkakamali ang lahat, kumilos ka. Ang babaeng ito ay dapat mamatay. Gagapasin kita. Halika, gapasin mo ako kung kaya mo. Ano nang nangyayari? Ang lakas ng kanyang mga suntok. Nakakapunit ng damit. Impossible. Buong buhay ko'y pinag-aralan ko ang labanan. Ngunit hindi pa ako nakarinig ng sinuman na kayang punitin ang damit ng kalaban sa lakas lamang ng kanilang mga kamao. Ang kanyang mga kamao at paa ay matulis na parang patalim.
Hindi parang patalim, kundi mayroon talaga siyang patalim sa kanyang mga kamao. Talagang kasuklam-suklam, hindi siya manalo sa mga ipinagbabawal na galaw. Kaya gumamit siya ng patalim, tagahatol, may dala siyang patalim, hinihiling naming itigil ang laban. Hindi maaaring itigil, walang patakaran sa ilalim ng lupa na labanan. Lahat ay pwede. Paano nangyari ito? Kaninong kasalanan kung hindi kayo? Naghanda ng sarili ninyong patalim? Dapat lang. Kayong mga walang hiya. Baka, tigilan mo na ang paglalaro. Oras na para tapusin siya. Huwag mong gambalain ang panalo ko. Huwag kang magmadali, Boss Ho. Anong saya kung mabilis lang ang laban? Mas masarap gawin tulad ko. Dahan-dahan, pira-piraso. Pupunitan ng lahat ng kanyang damit. Ngayon, masaya na. Ang saya. Ang galing. Gusto naming makita. Gusto naming makita ang kanyang damit na pinupunit. Kayong mga lalaking nakakadiri. Master Yi, hindi ito laban talaga. Ito ay isang insulto. Huhuberin kita, at pagkatapos ay papatayin kita. Mukhang hindi mo alam kung ano ang patalim. Mukhang hindi mo alam kung ano ang hidden weapon. Ano? Husay, ang isang hidden weapon ay magiging epektibo lang kapag hindi alam ng kalaban na mayroon nito. Alam ko na kung nasaan ang mga hidden weapon mo. Kaya ang hidden weapon na ito ay wala ng silbi ngayon. Kaya, sinadya mong hayaan akong gupitin ang damit mo kanina? Tama, hinayaan kong gupitin mo ang damit ko para lang malaman ko kung saan nakatago ang mga blade mo. Napakababa. Paano kaya ang piraso ng damit kong ito bilang hidden weapon? Master Yi, napakababa nila. Tulungan mo na siya. Baka magkaproblema si Nanan. Sa kasaysayan ng boxing, napakaraming henyo, pero si Phantom lang ang tunay na maaaring tawaging hari. 36 na laban, instant kill sa bawat isa. Isang suntok lang para mapatumba ang kalaban. Diretsong nagbukas ng daan patungong pagkahari. Nakatayo sa ring, siya ang nag-iisang hari. Sabihin mo formal match yon. Ito ay underground boxing ring. Iba ito. Ano ang dapat nating gawin? Binibini, hindi ba mas mabuti pang maging aso ka, na alaga ng isang lalaki? Bakit ka pa nagpumilit na pumunta rito para mamatay? Tumahimik ka. Pinatatahimik ka ng lola mo. Paano nangyari yun? Ang tapang ng babaeng to, ang labanan, ay tungkol sa husay. Sa harap ng tunay na lakas, ang anumang daya, ay katawa-tawa lang. Ang laban na to, inilagay ko ang buong yaman ko dito. Hindi talaga ako pwedeng matalo. Laban tayo. Anong sinasabi mo? Wala. Ikaw, maliit na babae, kahit ikaw pa ang reinkarnasyon ng Phantom, humaharang sa daan ko patungo sa yaman. Mamamatay ka ngayong araw. Babae ka lang, kahit gaano ka man kagaling sumuntok, kaya kitang patayin. Alam mo ba kung ano ang tunay na labanan? Ako, ikaw, anong ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo, kahit patayin mo ako, hindi ka makakalabas ng buhay sa arena na to. 13 taon ng pagsasanay. 10 gabi ng pagsusumikap. Ang mga kamaong ito na pinaghirapan, sa tingin mo ba matatalo sa mga dayaan at maduduming paraan mo? Subukan mo. Hindi ba dapat magaling ka? Ipakita mo kung gaano ka kagaling. Bakit ba ang mga lalaki laging gustong tapakan ang mga babae? Akala nyo mas mataas ang mga lalaki, pero ngayong araw, pupulbusin ng lola nyo ang kayabangan nyo. Ang buhay ng babae ay maging aso ng lalaki. Ang galing. Tapos na. Natalo si Kill the Bull. Ano, buno hanggang mamatay ang toro. Sa tingin ko, henyo siya. Henyong hindi kayang talunin ang isang babae. Tapos na. Natalo tayong lahat. Natalo nga talaga si Kill the Bull. Kahit dumating ang Phantom noong 5 taon na ang nakalilipas, walang paraan para manalo siya.
Nene, huwag mong sisihin kung magiging malupit ako. Kung hahayaan kitang mabuhay, kailangan kong magpatiwakal. Ipagkaloob mo ang buhay ko. Hindi kita papatayin, pero tandaan mo ito. Huwag kang mamaliitin ang mga babae. Nanan, umalis ka dyan. Anong nangyayari? Sino ang gustong mamatay? Ang kapal ng mukha mong gumulo sa teritoryo ko. Anong silbi ng malalakas na kamao? Isa itong slaughterhouse. Anesthesia ito para sa mga toro. Tingnan natin kung paano ka mananalo ngayon. Nanan, anong nangyari? Huwag mo akong takutin. Dadalhin kita sa ospital. Teka, Kayong mga salbahe, ano ba ang ginagawa ninyo? may mga patakaran ang ring na ito. Dahil pumirma ka sa death contract, kailangang may isang mamatay bago ito matapos. Inatake mo si Nanan mula sa labas ng ring. Hindi ito laban. Pagpatay ito. Nene, pinapayuhan kitang maging makatwiran. Isa itong underground fight club. Kusang loob na pumirma si Gunan sa death contract. Kailangang may isang mamatay ngayong araw, bago kayo makaalis. Atake. Huwag ninyong galawin si Nanan. Nene, binabalaan kita ng isang beses. Umalis ka dyan. Huwag mong ipilit. Hindi pwede. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kahit mamatay ako ngayong araw. Hindi ko, hahayaan si Nanan na lumaban ulit sa ring na ito. Pabarin ninyo siya para sa akin. Hayaan mong makita ko kung gaano siya katapang. Nanan, okay ka lang ba? Okay lang ako. Ikaw, ang gumamit ng ganoong karumal-dumal na paraan. Oo. Ano ngayon kung ako nga, kung hindi ka mamamatay? Paano ako kikita? Bastos ka. Putang ina mo. Pumirma ka ng kontratang buhay o kamatayan, hindi nasa iyo ang buhay o kamatayan. Ngayon, isa sa inyong dalawa ang dapat mamatay, para matapos ang labang ito. Kung may sisisihin ka, sarili mo ang sisihin mo dahil kanina, hindi mo sinamantala ang pagkakataong patayin siya. Nagsisisi ka na ngayon? Babawian kita. Sa tamang panahon. Sa ganyang itsura mo, tingnan natin kung makakaalis ka pang buhay. Nanan, makinig ka sa akin. Tiyak na tinamaan ka ng tranquilizer dart. Hindi mo na sila kayang talunin. Tara na, Kian. Bitawan mo ako. Kaya ko pa. Hindi, ngayon, hindi na kita papayagang umakyat ulit sa entablado. Tara na, Magpatuloy ka sa laban, o mamatay ka. ikaw. Tigil! Tigil! Tiger Lord, ano ang ibig mong sabihin? Phaeton Lord, walang patakaran ng underground boxing ring na ito. Pero sa labas ng ring, pagbaril ng tranquilizer darts sa mga kontestante. Medyo sobra na yan, di ba? Bakit di mo na lang gumamit ng submachine gun? Ipinahahayag ko na walang saysay ang kontratang buhay at kamatayan. Ang laban na ito, patayin ang toro para matatalo. Tiger Lord, pumirma ka ng kontratang buhay at kamatayan, hindi nasa iyo ang buhay at kamatayan. Kahit punitin mo ang kontrata ngayon. Magpapatuloy siya sa laban. Oh. Papatayin ko siya ngayon din. Phaeton Lord, sa labas, wala akong pakialam kung paano ka mandaya. Pero ito ang aking lugar. Kung mamatay siya rito, sino pa ang maglalakas loob na pumunta sa boxing event ko sa hinaharap? Tapos na, ang usapin na yung araw, ay tapos na rito. Paano kung tumanggi ako? Ako, si Tiger Lord, sa lungsod na ito, ay matagal nang naglalakbay. Hindi ako gawa sa puti. Maalala ko ito. Maalala ko to. Ang premyo para sa laban na ito, maaari ka nang umalis. Ako na ang bahala kay Python Lord, at tiyaking hindi ka niya gagambalain. Tiger Lord, matuwid ka. Nanan, masakit ba ang mga maliliit na sugat at pasa na ito? Wala yan. Ligtas na tayo ngayon, okay lang. Hindi tayo nahabol. Nanan, kumusta ka na? Ang mga sugat na ito, sanay na ako. Nanan, pwede bang wag ka nang magpakagago sa susunod? Para lang sa pride dahil sa isang lalaki. Nagkaganito ka pa. Worth it ba? Kanina, akala ko mamatay ka na. Huwag mo nang subukang kumbinsihin siya. Walang saysay. Hindi siya makikinig. Noong unang lumapit ka sa akin para mag-aral ng martial arts, alam ko nang darating ang araw na ito. Ayaw kitang turuan. Matigas ang ulo mo, nakatayo ka sa harap ng alien ko. Nang 2 araw at 1 gabi. Ako. Ikaw. Huwag kang gumalaw.
Kian. Nanan, ano ng problema? Ano ba? Ang mga maliliit na sugat na ito. Okay lang. Bakit ka umiiyak, tanga? Nanen, naalala mo pa ba ang lugar na ito? Siyempre naman, dito ako nanalo ng kampyonato. Bakit tayo nandito? May competition ba? Wala, binili ko na ang lugar na ito. Binili mo. Magkano ang halaga niyan? Hindi naman mahal, kalahati lang ng yaman. Kalahati ng yaman. Ito lang. Ang boxing ring na ito ay nakapangalan sa pamilya Xiao. Sa ganitong paraan, walang makakahanap sa iyo dito. Oh, Nanen, hindi ba gusto mo ang boxing? Ang boxing ring na ito, ituring mo itong iyong lugar sa pagsasanay at pahinga. Siyempre, pinakamahalaga, magkakaroon ka na ng normal na trabaho. Mula ngayon. Normal na trabaho. Oo, may-ari at coach ng boxing ring. Hindi. Ginoong Xiao, hindi ko ito matatanggap. Kailangan mong tanggapin. Bakit hindi? Master, Tanggapin mo na, Nanen, kung hindi dahil sa iyo, matagal na sana akong patay. Isang boxing gym lang ito. Nanan, tanggapin mo na lang. Sa ganitong paraan, hindi ka na kailangang mag-perform sa kalye. CJ, salamat, Yun-er. May sarili na akong boxing ring. Oh, Nanen, bagamat walang nakakaalam na nandito ka, kailangan mo pa ring mag-ingat. Si Zhang He nitong mga nakaraang taon, gustong-gustong mag-higanti para sa kanyang kapatid. Zhang He. Sino siya? Nanen, yung taong aksidente mong pinatay 5 taon na ang nakalipas, ay ang kaisa-isang kapatid ni Zhang He, si Zhang Niao. Nasa ibang bansa siya lahat ng mga taong ito. Bigla na lang bumalik sa bansa, malamang bumalik siya para mag-higanti para sa kapatid niya. Kian, huwag kang matakot. Walang makakapinsala sa akin. Nanan, huwag mong talagang makipag-away sa kanila. Huwag kang mag-alala. Ayos lang. Hinahanap ng bansa si Zhang He. Sabihin mo sa akin, makakabalik pa ba siya sa bansa? Hindi mahalaga yon. Yung mga yon na ilang taon nang nasa ibang bansa. Nagpapuslit sa mga container ng barko, mga hangganan. Sa harap nila ay dekorasyon lang. Guro, kailan ka umakyat dyan? Hindi mahalaga ang mga yon. Gusto na gusto ko dito. Ang ganda ng hangin dito sa bansa. Yung babae ay lumabas na. Kumpirmado ng tauhan mo. Yung paghiganti mula 5 taon na ang nakalilipas ay dapat gawin na. Simula ngayon sa mga kompetisyon, siguraduhin hindi ka masasaktan. Nakuha ko. Hindi alintana kung manalo o matalo. Kapag nasa ring ka na, dapat kang maging kaakit-akit. Lalagyan kita ng lipstick. Ganito, pisilin mo ang iyong mga labi. Paano ko sila pipisilin? Panoorin mo ako. Kian, kailangan ko nang umakyat sa entablado. Talagang hindi kita bibigin. Tulad ng sinabi mo, kapag nasa ring na ako, kailangan kong pukawin ang lahat. Sige na. CJ, sige na. Gago. Natalo na naman. Heto. Salamat, Sugar Daddy. Ang galing mo. Babae ka man, malakas ka. Ang pagkatalo sa'yo, aminado ako. Nanan.
Isang buwan lang, nasakop mo na ang underground boxing scene sa Donghai. Sa ngayon, ikaw ay ang walang katumbas na reyna ng underground boxing ring. Hindi. Hindi tulad nung dati kasama si Phantom. Medyo iba pa rin. Si Phantom ay champion sa mga opisyal na laban. Tungkol naman sa akin ngayon. Sa underground lang ako makakapangibabaw. Bawat laban, wala sa spotlight. Nanan, para sa celebration banquet bukas, naghanda ako ng isang super gandang outfit para sa iyo. Anong outfit? Okay naman ang suot ko. Ang sayo ay hindi masyadong uso. Hayaan mo akong humanap ng para sa iyo. Heto. Patanjin nga. Teka, bakit dress ito? Hindi ko isusuot yan. Hindi pa ako nakapagsuot ng dress dati. Hindi ka pa nakapagsuot. Kaya dapat mong subukan. Hindi ko isusuot, hindi talaga. Ang awkward ng pakiramdam kapag nakadress. Sinabihan ako ng master ko na magsuot ng dress. Anong awkward doon? Ang mga babae, kailangan lang magsuot ng dresses para magmukhang maganda. Ako, sang-ayon ako. Pero, wag kang pero ng pero. Magkunwari ka na lang, na para makita ko. Nanen, Zhang He. Bumalik na sa bansa si Zhang He. Ano? May balita ako. Kontrolado na ni Zhang He ang pinakamalaking underground fighting arena sa Southern Islands. Gumagamit siya ng napakalaking premyo para maakit ang mga top fighter mula sa buong mundo para sa mga deathmatch. At kamakailan ay nangangalap siya ng mga babaeng fighter para makipagkumpetensya sa laban sa isang mapanganib, laban ng boxing na buhay o kamatayan. Ang mga babaeng boksingero na minsang naghari sa ring, lahat sila'y itinuring na laruan nila. Mga mabubuti kayong babae, di ba? Huwag kayong matakot. Halika na. Isuot niyo ito at lumaban. Ang sinumang pumatay sa kalaban, ang siyang makakauwi. Si Zhang He ngayon ay nagpapalem sa lahat ng mga tauhan ng sindikato sa Donghai na may malaking gantimpala para mahanap si Nanan. Xiao, ano nang gagawin natin? Huwag muna kayong mag-alala, magtago muna kayo. Sa ngayon, huwag muna kayong makipaglaban. Nasa listahan ng mga hinahanap sa bansa si Zhang He, at binabantayan siya ng patrol team. Marami na siyang nagawang kasalanan. Naniniwala akong hindi siya magtatagal ng matagal. Sinabi ko sa inyo na hanapin si Gunan, pero 3 espiritual na babae ang dinalan nyo. Anong ginagawa ninyo? Itong 3 plastic sisters, mga kasama ni Gunan sa selda. Dapat alam nila kung nasaan si Gunan. Hindi ko alam. Hindi kami close ni Gunan. Katarantaduhan ang sinasabi mo. 2 araw lang ang nakalipas. Sabi mo kumain, natulog, at nagtae pa nga kasama si Gunan. Sa loob ng ilang taon. Tumahimik ka. Talagang plastic sisters kayo, ano? Ang unang magsabi kung nasaan si Gunan ang palalayain. Ang 2 pang iba, ang ilong, ang puputulin. Alam ko kung nasaan si Gunan. 2 araw na ang nakalipas, nakipaglaban siya sa isang underground fight sa pabrika ni Teacher Lord. Teacher Lord, At nandoon din si Python Lord. Dapat alam nila. dalhin niyo sa akin ang 2 lord na ito. Sa akin, opo. Pwede na ba akong palayain ngayon? Hindi na kailangang putulin ang ilong ko, di ba? Masamang babae ka. Putulin ang ilong ng 3. Ipagpatuloy. Magsasalita ka ba? Boss, matigas talaga ang ulo nitong tao, hindi nagsasalita. May balita ako, narinig kong ang pumatay kay Little Bird ay nakipaglaban sa isang laban sa iyong ring. Ano naman, sabihin mo sa akin kung nasaan ang taong iyon, o magdudusa ka ng husto. Lumapit ka, ako, sasabihin ko sa'yo. Buwisit. Ay, buwisit. Magsalita, nasaan ang tao? Zhang He. Hindi mo kayang kalabanin ang mga taga rito. Malakas ang impluensya mo sa ibang bansa. Pero dito, ako ang may hawak. Dinukot mo ako ng walang dahilan. Nagalit ka sa lahat. Hindi ka magtatagal. Buwisit. Nagalit sa lahat. Nagalit sa lahat. Buwisit. Ilibing sila. Zhang, Boss Zhang, nakikiusap ako, kahabagan mo ako. Isa lang akong walang kwenta, Boss Zhang. Ang babaeng iyon, natagpuan ko lang siya nang hindi sinasadya. Talagang hindi ko alam. Nasaan siya, Boss Zhang? Hilahin siya palabas. Bugbugin siya. Boss Zhang.
Boss Zhang, talagang hindi ko alam. Nasaan siya? Boss Zhang, Boss Zhang. Jiang Qian. Sa loob ng isang oras, gusto kong makita siya ng personal. Tama, tungkol ito sa pag-order ng damit. CJ, Boss Zhang, ang babaeng ito. Siya ang katabi ng babaeng yon. Tiyak na alam niya. nasaan ito? Sino kayo? Anong karapatan ninyo para arestuhin ako? Magsalita ka, nasaan ang pumatay sa kapatid ko? Pumatay sa kapatid mo. Ikaw si Zhang He. Hindi ko alam. Pakawalan mo ako. Munting latigo, ihain mo. Hindi. Kung hindi ka magsasalita. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Ang tipaklong na ito, matigas pa rin ang bibig niya. Ganito, ikaw, at ikaw, sabay kayong umatake. Hindi mo ba susubukan ang sarili mo? Ako na ang cameraman. Halika. Kapag na-post na natin ang kahanga-hangang videong ito sa social circle niya, saka tayo maghintay sa babaeng yon na pumunta sa atin ng personal. Brilliant ang boss. Pakawalan. Pakawalan. Halika. Bakit palagi akong nag-aalala? Masama ito. Nahuli si Jiang Chen ni Zhang He. Bakit nila dinakip si Qian Qian? Dinakip nila si Chen Chen. Ginagawa lang nila yun para pilitin kang lumabas. Naghihiganti na ngayon si Zhang He, at nababaliw na siya. Bitawan mo. Bitawan mo. Sila, dinakip nga nila si Qian Qian. Sasagipin ko siya. Huwag, Nanen. Ang ginagawa nila kay Chen Chen ay para lang pilitin kang lumabas. Kung pupunta ka, hindi ba, tiyak na mahuhulog ka sa bitag nila. Sabi ni Zhang He, kailangang pumunta si Xiao Nan sa loob ng kalahating oras. Dapat makarating siya, at mag-isa. Kung hindi, papatay nila si Qian Qian. Ano ang gagawin natin? Nasaan sila? Pupunta na ako ngayon. Huwag, Nanen. Mga desperado ang mga tauhan ni Zhang He. Kung pupunta ka, papunta ka sa kamatayan mo. Yun kailangan kong pumunta. Ako ang hinahanap nila. Kung may mangyari kay Qian Qian, pagsisisihan ko yon habang buhay. Ipagpatuloy mo. Ang gamot na ito, na aking pinag-aralan, ay talagang napakaganda. Kapag itinurok ang ahenteng ito sa kanya, magiging matigas ang katawan niya tulad ng bangkay. Ang kanyang balat at kalamnan, hindi lamang, hindi makakaramdam ng sakit, magiging sobrang gising din siya. Pwede bang lahat ng boksingero ay iturok ang drogang ito, maliban kay Sanggao, na medyo espesyal ang pangangatawan? Ang lahat ng iba pa, ay tinurukan ko ng ahente. Hindi sila tatagal ng 10 minuto. Pumuputok ang kanilang puso. Hindi masama ang 10 minuto. Sapat na ang 10 minuto para manalo sa laban. Mamatay ang isang tao, manalo ng laban, sulit na sulit iyon. Tama po kayo. Ang ganda talaga ng katawan ng babaeng ito. Pagkatapos ng round na ito, maglalaro ako sa kanya. Ito, wala dito ang boss. Hindi maganda yon, di ba? Kung hindi ka magsasalita, at hindi ako magsasalita, paano malalaman ng boss? Hindi na ako maglalaro. Susubukan ko ang babaeng iyon. Ang isang ng insulto kay Xiao Qian. Isa sa kanila ay ikaw, di ba? At ikaw din, di ba? Xiao Qian. Xiao Qian, gising na, Xiao Qian. Xiao Qian. Nanan, anong ginagawa mo rito? Kailangan mong umalis. Sina Zhang He at ang mga tao niya ito, naglalagay ng bitag para sa'yo. Hindi ako aalis. Kung aalis tayo, sabay tayong aalis. Ikaw ang pinupuntirya ni Zhang He. Dahil sa akin, hindi kita pwedeng iwan. Nanan, makinig ka sa akin. Hindi pa gumagaling ang mga sugat mo. Mas marami silang tao. Hindi mo sila kayang talunin. Bago ka nila mahanap, dapat kang umalis. Hindi. Nanan, tumigil ka na sa pagsasalita. Noong nakaraan, handa kang mamatay para protektahan ako. Qian Qian, ngayong pagkakataon, hindi kita iiwan. Kung mamamatay tayo, sabay tayong mamamatay. Umalis ka. Kayong apat. Kayo rin ang nanlait kay Xiao Qian, hindi ba?
Kian. Yung apat na yon, ang nanlait sa babaeng ito. Pero ako ang kumuha ng kahangahangang video. Kung gusto mong maghiganti, ako ang hanapin mo. Tumakbo ka. San ka ba tatakbo? Babae, ang utang mo noong 5 taon ang nakalipas. Ngayon, ay dapat bayaran. Mamamatay kayong lahat ngayon. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, sasakalin ko siya. Tumigil na kayo. Zhang He, ako ang pumatay sa kapatid mo. Ang away natin, huwag nang idamay ang iba. Dati, wala akong pakialam sa buhay ng babaeng ito. Pero nang makita kung gaano mo siya kamahal, hindi ko siya pakakawalan. Dahil kapag mas masakit ang nararamdaman mo, mas masaya ako. Nanan. Karapat-dapat sa kapatid mo iyon. Gumagawa siya ng krimen. Tumahimik ka. Wala ako rito para makinig sa huling salita mo. Kung krimen ang Little Bird, gagawa rin ako ng krimen ngayon. Kayong dalawa ay talagang magkasintahang walang pakundangan. Kapag nakikialam kayo sa buhay ng iba, dapat isipin nyo kung sino ang magliligtas sa inyo. Kapag may sakuna, kung paano namatay si Little Bird noong 5 taon ang nakalipas. Ngayon, pahihirapan kita ng 100 beses hanggang sa mamatay. Hindi kita papayagang mamatay ng madali. Huwag. Nanan. Maliit na ibon, nakaganti na ako para sa'yo ngayon. Nanan. Ngayon, nakuha ko na ito. Talagang may potential ito. Kung Fu. At saka, Kian. Hindi ko pa nga naipakita sa iyo ang aking palda. Kian, gising na. Hindi ba gusto mong makita ako sa palda? Kian, gising na, magsusuot ako ng palda. Para sa iyo, Kian. Ano sa palagay mo? Sabi ko sa iyo, kung fu at pagtatanghal sa kalye. May potential ito, di ba? May ideya ako. Gawin natin. Kung fu at yoga. Kung fu at football. Kian, lagi mong itinuro sa akin na maging mapagpasensya. Ngunit ang resulta ng pagiging mapagpasensya ay ang mapinsala ng walang kasalanan ng mga taong ito. Kian, uwi na tayo. Ako ang pumatay sa kanya. Kung gusto mong maghiganti, hanapin mo lang ako. Kung sasaktan mo si Kian, hindi kita patatawarin. Ano ba yan? Buhay pa pala ang babae nito. Kayong mga henyo, ano pang hinihintay nyo? Sa akin na. Patayin siya. Kung hindi nyo siya mapapatay, kayo ang papatayin ko. Bilisan nyo, dagdagan ang bilis. Ikaw, kayong lahat. Boss, masyadong malakas ang babaeng ito. Hindi tayo maraming tao ngayon. Umalis na tayo. Opo, boss, masyado siyang mabagsik. Wala sa mga tao natin ang nakatiis ng kahit isang galaw. Batang babae, pahihintulutan kitang umalis ngayon. Pero ang utang na dugo kay Little Bird, pagbabawian din kita balang araw. Umalis na tayo. Kian. Uwi na tayo. Dito. Xiaonan. Mga henyo, mga tanga. Kayo na nga, di pa kayang patumbahin. Ang isang babae, pinapakain ko ba kayong lahat, para lang tumay? Kumusta na ang produksyon ng droga? Ginoo, maliban kay Sanggaw, ang pangangatawan ng ibang manlalaban, ay hindi umabot sa pamantayan. Pagkatapos iturok ang serum, namatay silang lahat. Mga henyo talaga. Nauunawaan, ang plano para sa East Sea Underground Boxing Ring ay kailangang maipatupad sa lalong madaling panahon. Umalis na kayo, lahat ng manlalaban maghanda. Opo, Nyin, dapat din nating maayos na. Ayusin ang utang na ito. Doktor, kumusta na ang kalagayan ni Jiang Qian? Pansamantalang ligtas na ang pasyente. Ngunit, ang pinsala sa kanyang utak ay napakalala. Marami rin siyang malulubhang sugat mula sa pagbugbog. Nangangamba ako na baka hindi na siya muling magising. Doktor, wala na bang ibang paraan? Ang pinsala sa kanyang atay at bato ay napakalala. Pinsala sa atay at bato.
Doktor, pwede bang i-transplant ang bato ko sa kanya? O kaya, pwede bang i-transplant ang atay ko sa kanya? Di ba ang atay at bato ay pwedeng i-transplant ngayon? Hindi ito kasing simple ng iniisip mo. Makinig ka sa akin. Iba ang pinsala sa atay at bato, at iba naman ang transplantasyon ng atay at bato. Ano pa ang pwede nating gawin? Sabihin mo, ano pa ang pwede nating gawin? Wala nang paraan. Anak, anak, anak. Kumalma ka, anak. Ang bait-bait ng anak ko sa buong buhay niya. Wala siyang naging away o problema sa kahit na sino. Paano siya napunta sa ganitong kalagayan? Dok. Nandito lahat ng ipon ko. Pakiusap, pakiusap. Kailangan niyong iligtas si Chen Chen. Ma'am, tumayo po kayo. Naiintindihan ko po ang nararamdaman ninyo. Pero ang anak ninyo, nasa malalang kondisyon na ng kawalan ng malay. Siyempre, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya para siya ay makabawi ng malay. Pero, kung magigising man siya, iyon ay talagang nakadepende sa kanya. Dok, kulang ba ang pera? Huwag kayong mag-alala. Pwede kong ipagbili ang bahay namin. Siya lang ang anak ko. Basta't mailigtas ninyo siya. Kahit magkano, handa akong bayaran. Ma'am, hindi ito tungkol sa pera. Malubha ang tama sa ulo niya. Maaaring sa buong buhay niya, hindi na siya madyay-gising. Hindi na madyay-gising sa buong buhay niya. Sino ba ang nilapastangan ni Chen Chen na sinumpang tao para maging ganito kabangis? Xiaonan, saan ka pupunta? Maghihiganti ako. Tigil. Paghihiganti, tingnan mo ang sarili mo. Gaano kalala ang tama mo? Nasa malubhang kondisyon na si Qian. Humanda ka sa paghihiganti. Kung mapapahamak ka pa, kakayanin mo bang harapin siya? Nagsimula ang lahat ng ito dahil sa akin. Para sa akin sila pumunta. Sinabi mo sa akin na magtago. Tiniis ko, pinalampas ko. Pero ano ang naging resulta? Ang pinakamatalik kong kaibigan. Nasa malubhang kondisyon na ngayon. Kung hindi ako pupunta, ngayon si Qian ang biktima. Sa susunod, ikaw na ang maaaring maging biktima, Guru Ye. O kaya si Ate Yuner. O kaya ang mga lahat ng taong may kinalaman sa akin. Nanen, malubha rin ang mga tama mo. Kung masasaktan ka ulit, hindi ka na makakapag-boxing habang buhay. At hindi ako pababayaan ni Zhang He. Nadamay na si Qian dahil sa akin. Hindi ko na kayo pwedeng madamay pa. Ikaw siguro si Nanen. Madalas kang banggitin ni Chen Chen. Tita Jiang, pasensya na po. Ako, ang dahilan kung bakit nadamay si Qian. Pasensya na po. Kilala ko ang batang ito. Handang ialay ang buhay niya para sa iyo. Ibig sabihin, ikaw ang pinakamahalaga niyang kaibigan. Tiyak na ayaw niyang magsapalaran ka pa para sa kanya. Tungkol kay Chen Chen, ito ang tadhana niya. Ang tadhana niya. Tita Jiang, may nagsabi sa akin noon na ang mapapailalim sa paa ng lalaki, ang mabuhay sa pag-asa sa lalaki, ay tadhana ng babae. Pero ayoko maniwala sa tadhana. CJ, gusto mo talagang pumunta, di ba? Hindi kita pipigilan. Guru Ye. Bago ka pumunta, bumalik ka muna sa Hiren. Isuot mo ang unang damit mo. Habang nakatayo sa ring, bugbugin mo sila. Ipamukha mo sa kanila. Ako, ang estudyante ni Ilyuan, ang Phantom Boxing King, ay bumalik na. CJ. Guro, sa pagpunta ko ngayon, kailangan kita. Guro, ano ang ginagawa mo? Pasensya na, hindi kita papayagang magpakamatay. Ginoong Ye. Bago mahuli si Zhang He, manatili ka na lang dito. Guro, nagsinungaling ka sa akin. Pasensya na, wala akong naisip na ibang paraan para protektahan ka. Pero, kung ganyan ang sabihin ni Ginoong Ye, Ano ang dapat kong gawin? Hayaan mo akong mamatay. Pangulong Xiao, bakit hindi ka na lang bumili ng makakain? Ako na ang bahala dito. Ayoko kumain. Palabasin mo ako. Guro. Xiaonan, sasama ako sa'yo, sakali lang. Sumama ka rin. Bagamat hindi kasing galing ng sayo ang lakas ko sa labanan, hindi ako magiging pabigat. Kung may mangyaring hindi inaasahan, matutulungan kita. Tama na, huwag ka nang mag-overthink. Ayokong mag-isa lang. Ang kapatid kong babae sa pagharap sa kamatayan. Kung mamamatay siya, mamamatay ako kasama niya. Tara na. Xiaonan, huwag.
Xiaonan, huwag. Kung misyon na kamatayan ito, ako na lang ang mamamatay. Xiaonan, buksan mo ang pinto. Kayo anim, mga aso, ang pinakamahuhusay na manlalaban ng boss ninyo. Itong bagong gamot na ginawa ko, kung handa kayong iturok ito, ibibigay ko sa inyo. Ganito karami bilang pambayad sa pag-alis. Ganito karaming pera. Kahit na pagkatapos iturok ang gamot na ito, 10 minuto na lang ang itatagal nyo. Pero sa 10 minuto, maaari nyong manalo ang laban. Mga kasama, basta handa kayong mamatay, makakatanggap ang inyong mga pamilya ng walang katapusang pambayad sa pag-alis. CJ, kung talagang mapapalakas nito, ang lakas namin ng sobra, ako, ay siguradong yayaman. Hahaha, wangkay ko, dapat mong tanggapin. Katarantaduhan. Nandyan na naman, ang mga dayaan ninyo. Mga kahihiyan kayo sa mundo ng boxing. May gustong lumaban sa akin. Hahaha, babae ang lumitaw, at gustong hamunin ang aming mga manlalaban. Nakakatuwa, hayaan mong ang batang lobo ko ang bahala sa kanya. Ayos, hindi ba ito'y isang lihim na klub ng labanan? Nangangahas ka bang tanggapin ang hamon ko? Siyempre, tinatanggap namin ang lahat. Kung gusto mong lumaban, kailangan mong tanggapin ang mga alituntunin ng labanan. Basta tumapak ka sa lugar ng labanan, ang buhay at kamatayan ay nakasalalay sa tadhana. Kung matalo ka, kailangan mong tanggapin ang iyong kapalaran. Dahil narito na ako, hindi ko naisip na matatalo. Boss, dapat ba nating padalhan siya ng isang tao? Gusto niyang mamatay. Kung gayon, tuparin natin ang kanyang hiling. Pahirapan siya, ngunit sa mundo, ito ang pinakamagandang palabas. CJ, bugbugin mo siya hanggang mamatay para sa akin. Huwag mo siyang bugbugin ng mabilis hanggang mamatay. Siguraduhin pahirapan siya. Pahirapan siya. Hindi pa ako nag-iinit. Isang suntok, bagsak. Grabe ang tapang ng babae na ito. Isang henyo, lubos na walang kwenta. Ang taong nag-alaga ng asong ito ay dapat na bulag. Maganda, isang suntok, talo ang kalaban. Ang galing. Palabasin ang aking wangkay. Tama, sabihin mo sa iyong wangkay, kailangan mong. Masyadong mahina. Sunod. Padalhan ng susunod, ipadala mo sila para sa akin. Palabasin ang aming lay feud. Kahit si Leifu natin, ay natumba sa isang suntok lang. Ngayon, ako, ang sisira sa inyong fight club. Ang babaeng ito, isa lang, Dina. 6 na manlalaban na ang kanyang natalo ng sunod-sunod. Lahat ay sa isang suntok lang. Paano nagawa ito ng isang babae? Ang boxing queen. Siya ang tunay na boxing queen. Talagang kamukha niya. Babaeng tinatawag na Phantom. Magkapareho sila ng lakas. Hindi, siya si Phantom. 5 taon na ang nakalipas, biglang lumitaw si Phantom. 36 na isang suntok na hit. Ang record na ito sa mundo ng labanan, maging lalaki man o babae, walang nakakayang pantayan. Kung siya nga si Phantom, ay, hindi siya matatalo. Wala akong pakialam kung sino siya. Ngayon, dapat siyang mamatay dito. CJ, padalhan niyo ng asong ulol. Opo, ikaw, munting babae. Ang utang natin ngayon, dapat nating ayusin ng maayos. Boss, ginamit ni Sanggaw ang pinakabagong gamot mula sa ibang bansa. Sinaksak siya, ni hindi niya naramdaman. Walang pag-asang mananalo ang binibining ito. Huwag mo na akong paalalahanan. Tara na, binibini. Basta't matalo mo siya. Ang utang sa pagpatay kay Little Bird. Magkakasundo na tayo. Pangako, hindi na kita gagambalain. Pero kung matalo ka, puputulin ko ang iyong mga litid, at magiging akin ka na. Panindigan mo ang pangako mo. Ramdam kong malakas ka, pero hindi ako matatalo. Hindi ko hahayaang masaktan ang mga kaibigan ko dahil sa akin. Muli.
Babae, ang hina mo. Sumuko ka na lang. Muli. Sige, ang hina mo. Babae, hindi mo ako kalaban. Tumigil ka na. May nagsabi sa akin noon, ang mga babae ay dapat apakan ng mga lalaki, pero ayaw kong tanggapin yon. Minamaliit tayong mga babae ng mga lalaki, kaya ako ang aapak sa mga lalaki. Sino mang manghamon sa akin, ibubuwal ko sila. Ito, Nanalo na naman ako. paano nangyari to? Ginamit niya ang pinaka-advanced na gamot mula sa ibang bansa. Pero isang suntok lang, tulog na siya. Boss, mukhang ganoon nga. Ako. Kailangan pa bang ipaalala sa akin? Ako ang nanalo. Dapat tuparin mo ang pangako mo. Huwag nang guluhin ang mga tao ko. Ginulo mo ang lugar ko, at iniisip mo pang makaalis ka. Nasaan na ang lahat? Ngayon, sasagutin natin ang lahat ng utang. Zhang He, hindi ka marunong tumupad sa usapan. Hindi naman ako gentleman. Bakit ko kailangang tumupad sa usapan? Sugurin niyo siya, bugbugin niyo hanggang malagutan ng hininga, tapos ikulong. Ang lakas ng babaeng ito ay siguradong magkakahalaga. Nabasag ang mga buto sa kamay ko. Kung ipagpapatuloy ko pa, hindi na ako magtatagal. Kailangan kong makalabas. Sige na. Guro, ang potion na ito, hindi lang nawawala ng ulirat ang asong zombie. Kahit mawala ng malay, kontrolado pa rin ito, gamit ang remote control. Ang saya-saya. Ang saya-saya nito, sobrang saya nito, yung mutant na aso, hindi ba magiging isang undead warrior iyon? Opo, amo. Mga demonyo kayo. Mga putang ina ninyo, tanggapin niyo ang kapalaran niyo, sumuko na kayo ngayon, at baka hayaan kong buo pa ang mga katawan niyo. Kung hindi sapat ang kanang kamao ko. Nandyan pa ang kaliwa ko. Nanan. Kian, gumaling ka na ba? Hindi, baka hindi na ako magising. Pasensya na. Kasalanan ko, pasensya na. Huwag kang magsalita ng ganyan. Magkapatid tayo. Alam mo, pinaglalako kita sa kalye, nag-kung fu yoga, nag-practice ng kung fu soccer, lahat para pigilan ka, sa pakikipaglaban sa ilalim ng lupa. Alam ko lahat iyon, pero ang pangarap ko ay matutupad lang sa singsing ng laban. Pero ang pakikipaglaban sa ilalim ng lupa ay hindi tamang singsing ng laban. Kian, sa totoo lang, mula nang masaktan ka, hindi na mahalaga ang mga tinatawag kong pangarap. Hindi na mahalaga, gusto ko lang na gumaling ka. Pasensya na, gusto ko lang na gumaling ka. Gusto ko ring gumaling ka agad. Baka magkita na lang tayo sa langit. Hindi, kailangan mong maging maayos ka. Diyan. Loko ka ba? Loko ka ba? Huwag mong saktan, boss. Loko ka talaga. Hindi ko inaasahang. Ikukulong niya ako sa kwarto. Ang ginagawa mo, mapapatay mo siya. Kinuhan si Nana ni Zhang He. Oh, nakikita mo? Hindi dapat ito nangyari sa kakayahan ni Nanen. Kahit mandaya si Zhang He, hindi dapat siya. Hindi man lang nakalabas sa boxing gym. Paano siya nahuli? Hindi ko rin alam. Nakita lang ng driver sa labas ng gym. Nakinuhan si Nana ng mga tao ni Zhang He. Pero ang detalye, hindi nang ahas lumapit ang driver. Marami sila. Hello, anong nangyayari? Okay. Nakuha ko na.
Sabi ng mga tao ko, nasa ibang bansa si Zhang He, at nakakuha ng bagong droga, na hindi makaramdam ng sakit. Matapos ang 6 na sunod-sunod na laban ni Nanen, sa laban nila ni Sanggo, natalo siya. Sanggo. 4 na sunod na kampyon si Sanggo, lalo na kung may droga si Sanggo. Halimaw siya. Sanggao. Kilala ko siya. Ano ang gagawin natin? Ito ay bagong drug ang binuo sa ibang bansa. Nakakatakot ang epekto. Si Sanggo na may droga, imposibleng manalo ang isang ordinaryong tao. Boss, itong babae, paano natin ito asikasuhin? Dapat ba nating patayin siya? Hindi na kailangan. Ang batang ito ay may kasanayan. Naayos ko na ang isang underground fighting ring sa ibang bansa. Ihahatid siya ngayong gabi. Ikaw na munting babae, kung hindi kita pahirapan ng husto hanggang mamatay. Nadadaya ko si Little Bird. Kayong dalawa, bantayan niyo siya. Opo. Tara na. Miss, gising na. Kian, ikaw ba iyan, Kian? Ayos ka lang ba? Okay ka ba? Saan itong lugar na ito? Doc, siguro ito. Narinig ko lang sa kanila. Naghahanda na raw silang maghatid ng kargamento. Kargamento. Anong kargamento? Tayo. Ang kargamento. Tayo. Ay mga kalakal lang. Lahat tayo ay mga manlalaban. Ginamit ni Zhang He ang napakalaking premyo para linlangin kaming makipaglaban sa ilalim ng lupa sa bansang islang iyon. Niloko niya kami, sinabing, kapag nanalo kami, makakauwi na kami. Pero sa totoo lang, kahit sinong babaeng manlalaban na pumunta sa bansang islang iyon para makipaglaban sa ilalim ng lupa, wala pang nakakabalik ng buhay. Sa itsura ng mga katawan ninyo, mga bihasang manlalaban din kayo. Hindi ba kayo nag-isip na tumakas pabalik? Sinubukan din naming tumakas, pero napakarami ng mga tauhan nila dito. Hindi kami makalayas. Dahan-dahan lang. Kung hindi tayo makakatakas, edi laban natin ang daan palabas. Boss Linhu, magandang makita kayo. Big Boss Zhang, yung premium goods na sinabi mo, huwag mo akong biguin. Huwag kang mag-alala, yung kalakal na yon ay siguradong magugustuhan mo dahil nandito yung batang babae. Garanti ako, malaki ang kikitain mo. Pero, ang presyo ng kalakal na ito ay maaaring medyo mas mataas. Big Boss Zhang, basta maganda ang kalidad ng kalakal at masisiyahan ako, pera ay hindi problema. Boss Linhu, ang pagkamalikhain mo ay talagang kahanga-hanga. Naisip mo pa, ang negosyong pinagsama ang malapit ng maging malaswa sa laban sa ilalim ng lupa. Mahirap, hindi yumaman. Salamat sa pag-aproba, Big Boss Zhang. Malapit ng maging malaswa at laban sa ilalim ng lupa ay sex at karahasan lang. Ito yung negosyo ng S&D. Tama, ngayon, ang S&B ay siguradong kikita ng malaki. Kaya magtulungan pa tayo. Sa hinaharap, tatawagin na tayong Ediduo mula ngayon. Pero, ayon sa dating patakaran, bago magbayad, kailangan kong tingnan muna ang kalakal. Boss Linhu, pakiusap. Pakiusap lang. Gusto naming tumakas, pero tubig lang ang binigay nila at walang pagkain. Mahina na kami sa gutom. Mamaya, magpanggap kayong nakagapos, magpapanggap akong patay. Pipilitin nating sila ang lumapit. Kapag binuksan nila ang pinto, ako ang magpapalaya sa inyo. Gag-ana kaya ito? Ang dami nila. Makakatakas ba talaga tayo? Siguro. Ikaw na lang ang umalis. Huwag mo kaming isipin. Magkakasama tayo rito. Paano ko kayo pababayaan? Pero mahina na kami. Para tumayo, kung isasama mo ako, magiging pabigat lang ako. Di ba? Hindi na natin pwedeng isipin yan ngayon. Kung hindi tayo tatakas ngayon, kapag nasa karagatan na tayo, wala na tayong pagkakataon pa. Ikaw, gising na. Hindi siya patay, di ba? Kung mamatay siya, papatayin tayo ng boss. Tara na. Dikit ka sa akin. Bilisan nyo, pinakawalan nila, walang mabubuhay. CJ. Ingat. Miss Zhang He, karapat dapat kang mamatay. Miss, huwag kang gagalaw. Pipigilan ko ang pagdurugo dito.
Makinig kayo sa akin. Umalis na kayo. Bilisan nyo. Huwag nyo akong intindihin. Hindi, ako, talagang ililigtas ko kayong lahat. Makinig kayo sa akin. Kung isasama nyo ako, magiging pabigat lang ako. Umalis na kayo. Bilisan nyo. Hindi, Ang mga paninda ko, akala mo makakaalis ka lang. Kayong mga henyo, hindi nyo pa maalagaan ang 5 babae. Zhang, Boss Zhang, sobrang likot ng mga babaeng ito. Kaming magkakapatid na nagbabantay sa loob, ay hindi sila mapigilan kahit magtulungan kami. Tumahimik ka, kung magsasatsat ka pa ng kalokohan, papatayin din kita. Boss Sang, hindi maayos ang pagtuturo mo sa mga babae mo. Tapos ibinento mo pa sa akin. Hindi ba't niloloko mo ako? Binili ko sila. Araw-araw naman silang nagbabalak tumakas. Paano ako magnegosyo? Ikaw na naman, Hija, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon para bihisan ka ng medyo malaswa, para makipaglaban, para sa kasiyahan ng mga lalaki, at hindi mo pa ito pinapahalagahan. Zhang He, tigilan mo ang pagpapanggap na kahabag-habag. Pinatay ko ang kapatid mo. Paano mo ako palalayasin? Akala mo ba talagang nagmalasakit ako sa buhay ng walang kwentang kapatid kong iyon? Ano ang sinabi mo? Iyon ay dahil may malaking halaga ako ng cryptocurrency na nakatago sa kanya. Siya lang ang nakakaalam ng password. Nang mamatay siya, hindi na ma-withdraw ang pera. Kaya, hindi ito para maghiganti sa walang kwentang kapatid ko, kundi para sa pera. Ikaw ay talagang malaswang manyakis. Pinawala mo sa akin ang perang iyon at sinaktan ang mga asong ito na aking inalagaan. At gusto mo pang takasan ang mga babae ko. Papatayin kita ngayon. Gusto mong tumakbo, hindi ba? Balihin ang 2 paa ng lahat. Gagawin ko silang hindi na makakatakbo habang buhay. Tingnan ko kung sino ang mag-aabala sa aking estudyante. Tingnan ko kung sino ang mag-aabala sa aking junior. Guro, senior, guro, kuya. Nandito na kayong lahat. Huwag kang mag-alala, nene. Ngayong nandito kami. Kahit sino pa yan, si Zhang He o si Zhang Niao, wala sa kanila ang makakasakit sa'yo. Tama. Maaari mo sanang pinatay ako. Ikaw, Sa nakaraang laban, pinatawad mo ang buhay ko. Ngayong ikaw naman ang may problema. Siyempre, tutulong ako ng walang pag-aatubili. Zhang He, ginamit mo ang napakalaking premyo upang akitin ang mga babae para makipagsuntukan sa mga isla, ilegal na pagpapalago ng pondo, at pagbebenta ng tao. Nakalap na ng patrol ang lahat ng ebidensya mo. Hintayin mo na lang ang kamatayan mo. Hintayin mo na lang mamatay. Patrol, Zhang He, ikaw ang nag-anyaya sa akin para tingnan ang kalakal. At ikaw pa ang nagdala ng patrol dito. Kung madamay ako sa'yo, hindi ka rin magiging maayos. Aba, hindi mo ba makita ang sitwasyon? Ikaw, Mga basura kayong lahat. Akala nyo mahuhuli nyo ako. Sugod. Patrol, nandito na ang patrol. Takbo, takbo. Kayong mga ito. Talagang napalaki nyo ng mga henyo. Ito namang mga taong walang kinalaman sa inyo. Dadalhin nyo rin? ang hindi ko pagprotekta kay Xiaoqi ng maayos. Ang pinagsisisihan ko sa buhay ko. Hindi ko nahahayaang masaktan muli ang aking mga kaibigan. Kailangan niyang mag-transfuse ng dugo ng madalian. Kailangan naming mag-donate kayo lahat ng dugo. Ako na, kunin niyo ang dugo ko. Pakiusap, kunin nyo ang dugo ko. Ang tagal mo nang hindi kumain. Kami na lang ang mag-donate. Kailangan pa namin ng ilan pang magdodonate ng dugo. Mga 4 o 5 tao. doktor, kung gayon, kasama ako. 4 na tao na tayo. Kunin nyo na. Sige, ubusin nyo na. Gunan. Kunin mo na. Doktor, kaya ko pang magbigay ng kaunti pa. Ang dami ng dugong pwedeng i-donate ng bawat tao ay limitado ng ospital. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung gaano karami ang gusto mong i-donate. Kung gayon, sa ngayon, sapat na ba ang dugong na ibigay namin? Para sa kanya, Ang pasyenteng si Chen Chen ay nangangailangan din ngayon ng blood transfusion. ano, Kian, ang akin ang gamitin. Ang dugo ko ang gamitin. Sinabi ko na, ang dami ng dugong pwedeng i-donate ng bawat tao ay may regulasyon ang ospital. Wala na akong pakialam dyan. Gusto kong iligtas si Kian. Bilisan mo, gamitin ang dugo ko, bilis. Ang akin ang gamitin. Ang akin ang gamitin. Kunin ang dugo ko. Hindi. Ang tagal ninyong nakakulong. Ang tagal ninyong hindi kumain. Mahihina na kayong lahat kung magdodonate kayo ng dugo ngayon. Baka. Nakakain na kami ngayon. Iniligtas mo ang buhay namin. Ano ba naman ang kaunting dugo? Bilisan mo, kunin ang dugo ko. Pagligtas ng buhay, kailangan ng bilis. Sige na doktor, kunin ang dugo ko. Sa 3 tao. Sapat na siguro ang dugo. Gunan. Nanen, kakatapos mo lang ng laban, tapos nag-donate ka pa ng dugo. Paano kakayanin ng katawan mo? Okay lang ako. Mga kasama, salamat. Xiaoxi, okay ka na. Bakit hindi pa kayo umuuwi? Hindi pa nagigising ang tagapagligtas namin. Paano kami aalis? Oo nga, tama. Sige na, okay na talaga ako ngayon. Umuwi na kayong lahat. Dasin niyo. Salamat. Mahal.
Ang ganda ng lugar. Napakaganda talaga ng lugar. Madaling mabiktima. Nin, tignan natin kung saan ka tatakbo ngayon. CJ, Zhanghe, paano mo nalaman na nandito kami? gusto mong malaman? Pagsusumamo ka sa akin. Boss Zhang, ang mga bagay na ipinag-utos mo ay naayos na lahat. Ang perang ipinangako mo sa akin, di ba? Kaya pala itong lalaki ang dahilan. Kaya pala ang bait-bait mo. Asong nangangagat ka lang pala. Naghahanap ng pera. Huwag kang mag-alala. Ayokong magkaroon ng asong nangangagat sa paligid. Nin, ginawang halimbawa ang maliit na ibon. Sinira ang negosyo ko, kaya bayaran mo ng buhay mo. Mahirap pakiusapan ang halimaw na ito. Mauna na kayo. Ako na ang bahala sa kanya. Hindi, Nanen. Mahina ka ngayon. Hindi mo talaga siya kayang talunin. Sige na. Hindi mo alam ang limitasyon mo. Tao laban sa halimaw. Kaya mo bang labanan yon? Husay, mahihina kayong lahat. Kakadonate lang nila ng dugo. Paano sila magkakaroon ng lakas para labanan ang halimaw na ito? Ako na ang bahala. Xiaonan, sama-samahin mo sila at umalis na kayo. Huwag kang aalis. May isa pang husay na lumitaw. Tama na. Tigilan na ang laban. Zhanghe, ako ang dahilan ng lahat ng ito. Ako ang pumatay sa kapatid mo. Ginulo ko ang teritoryo mo. Binugbog ko rin ang mga tauhan mo. Ang gusto mo lang ay ang buhay ko, di ba? Narito ako ngayon. Kung may lakas ng loob ka, kunin mo. Gunan, huwag. Huwag kang pumunta. Hindi mo siya kayang talunin. Tumakbo ka. Gunan, tumakbo ka. Halimaw siya. Hindi mo siya matatalo. Tumakbo ka. Bilis, tumakbo ka. Mga kasama, ito ay pagitan lang namin niya. Ako na ang bahala. Dahil ako, ang nagpabulagta kay Kian. At dahil sa akin, kayong lahat ay nasugatan ng malala. Hindi ko na kayo pwedeng isangkot pa. Ang tuntunin sa underground fighting arena. Kapag tumapak ka na sa ring, hindi na sa iyo ang buhay o kamatayan. Kung ako ang manalo, huwag niyo nang guluhin sila. Kian, naalala ko sabi mo, kapag nasa ring ka na, manalo o matalo, dapat kang magpamangha sa lahat. Maliit na bagay ka, ang yabang mo pa rin sa harap ng kamatayan. Gusto kong makita kung paano ka mananalo. Maging mas malupit ka, putulin mo na lang siya. Tanggapin mo ang kapalaran mo. Oh, Irog. Isumpa ang tadhana, hindi ako susuko kailanman. Ayaw mong sumuko, ayos lang sa akin. Kung ganoon, maghintay ka lang. Napahirapan kita hanggang mamatay. Ang fighting ring, ang entablado ng buhay ko. Gusto ko pang lumaban sa ring. Hindi ko naisip na gamitin ang fighting skills para manakit ng iba. Ngunit kung may isang tao na gustong saktan, ang pinakamahalagang tao sa akin, Gunan, gagawin ko silang magdusa ng walang hanggang kaparusahan. Hindi ako susuko kailanman. Nanen, tigil na. Tama ka, Xiaonan. Huwag ka nang makipaglaban. Ako na ang bahala. Ang pinakamasama, mamatay ako. Kung gusto mong patayin ang kapatid na babae ko, dapat kang dumaan sa akin. Narito rin kami. Mga kasama, salamat sa inyong lahat. Pero ayokong madalang muli kayo. Pakiusap, umalis kayo. Muli.
Sige na. Ganito ang laban, patayin siya, patayin ang malandi na to. Kung magpapatuloy ito, pagpapakamatay na yan. Nagpipilit na lang siya ngayon. Kapag nawalan siya ng lakas ng loob, siguradong matatalo siya. Hindi lang matatalo, mamamatay siya. Pero, sa loob ng ring, si Mei Ying lang ang hari, walang makakatalo kay Mei Ying, sa anumang laban. Dahil ang mga nakaraang paligsahan ay laban sa mga tao, ngayon, naging halimaw na si Sango. Gaano man kalakas si Xiaonan, tao pa rin siya. Kung gayon, wala tayong magagawa kundi panoorin si Gunan na pumatay sa sarili. Ang harapang banggaan ay papatay sa kanya. Laban. Xiaonan, ang harapang banggaan, ay tiyak na kamatayan. Sige na. Maaari kang mamatay sa head-on collision. Kung Fu at Tai Chai, may potential yan. Chen, gising ka na. Doktor, bilisin mo, gising na siya. Gising na ang pasyente. Himala talaga ito. Oo, tatawag ako. Boxing at Tai Chai. May potential yan. Nanen, gising na si Jiang Chen. Talagang henyo siya. Anong klaseng basurang gamot ang ginawa mo? Tagumpay. Nanalo si Xiaonan. Nanalo siya. Nanalo siya. Boss, hindi tao ang babaeng ito. Kahit isang asong ulol na may espesyal na gamot ay natalo. Umatras na tayo agad. Tara na, boss. Basta't nandyan pa ang mga luntiang burol. Laging may panggatong, boss. Tumahimik ka. Umalis na. Tagumpay. Akala mo, nanalo ka na, nandito pa rin ako. Ito ang uri ng gamot na itinuturok sa mga asong ulol. Pagkatapos kong iturok ito, dodoble ang lakas ko sa laban. Akala mo hindi ko alam? Pagkatapos mag-iniksyon ng karaniwang tao ng likidong ito, guguho ang kanilang katawan. Sa loob ng 10 minuto, puputok ang kanilang puso. Ako, Siguro pagkatapos mong iturok ito, matatalo mo talaga kami. Pero, may lakas ka ba ng loob? ako, Huwag kang magmagaling, kawawang asong kalye. Wala ka talagang lakas ng loob. Buwisit. Ikaw na babae, maalala ko ang mga pangyayari ngayong araw. Pag-uusapan natin ito mamaya. Zhang Yi, hindi ka makakatakas. Huwag kang gumalaw, huwag kang gumalaw. Dinaya mo ang mga tao sa mga laban sa ilalim ng lupa sa mga isla. Ilegal na pagkakakulong. Pangangalakal ng tao. Zhang Yi, maghanda kang mamatay. Pakawalan mo ako. Nanen, maligayang bati, nagawa mo. Mula ngayon, wala nang makakasakit sa mga taong mahalaga sa iyo. Gunan. Munting junior sister. Ang Tai Chi na ito ay talagang kahanga-hanga. Xiaonan. Buhay pa ba ako? Nan. Gising ka na. Kian. Okay ka lang. Okay lang ako. Okay lang ako. Hindi ako. Kasama ni na Zhang He. Natalo ko sila. Nanalo ka. Nanalo ako. Eh di, nasaan na si Zhang He? Malamang hindi mo na siya makikita ulit. Guro. Nakuha na ng patrol team lahat ng ebidensya ng krimen ni Zhang He. Ngayon, hindi na siya makakatakas sa batas. May sasabihin pa akong isang magandang balita dahil tinulungan mo ang patrol team na masugpo ang Underground Fighting Ring, kriminal na organisasyon. Kaya, nagpa siya ang mga organizer ng Fighting Association na tanggalin ang ban sa'yo. Tanggalin ang ban? Talaga? Syempre naman. Ang galing.
Ang saya, kaya magpagaling ka na. Magpagaling ka. Ipakita mo sa akin na nakadamit ka na.